Bakit hindi mo gugustuhing makalipad na parang superhero? Sinong hindi nangarap lumipad noong bata o kahit hanggang ngayon? Ang saya kasing isipin na kayang-kaya mong pumunta kahit saan nang mabilis. Katakas ka sa traffic at walang pamasahe. Para kang superhero na palipad-lipad. Pero teka, maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa iyong hindi mo gugustuhing magkaroon ng kapangyarihang makalipad? Medyo nakakagulat nga. Pero ayon sa science, may mga dahilan kung bakit hindi ganun kasaya ang lumipad gaya ng mga superhero. Tara, pag-usapan natin. May mga simpleng dahilan lang kung bakit aayawan mo ang kapangyarihang lumipad. Paano kung nasa ere ka na, enjoy na enjoy sa paglipad, tapos biglang nawala ang power mo? Boom! Bagsak ka agad. Lagot. Tapos, kung nakakalipad ka nga, paano kung biglang umulan? Hindi ka naman pwedeng magdala ng payong habang nasa ere, di ba? Ano ka, si Mary Poppins? Kung naka-skincare naman, nako, susunugin ng araw ang balat mo. At ang pinaka nakakatakot, paano kung may makasalubong kang manananggal? Sheesh! Pero hindi lang yan, dahil may mas malalim pang sinasabi ang science kung bakit mapapano ka sa kapangyarihang makalipad. Alam mo bang habang tumataas ka sa ere, kumukonti ang oxygen sa paligid? Well, hindi mo ito kaagad na mapapansin dahil hindi ka naman nakakalipad. Pero ganito ang nangyayari kapag nasa eroplano ka o nasa mataas na bundok. Habang tumataas ang altitude, mas kumukonti ang hangin at mas mahirap huminga dahil sa mababang atmospheric pressure. Ang atmosphere ng Earth ay may mga layers na may iba't ibang levels ng oxygen. Ang layer kung saan tayo nakakahinga ay tinatawag na troposphere. Dito rin nangyayari ang weather tulad ng ulan at hangin na hanggang 12 kilometers lang mula sa sea level. Maraming oxygen sa loob ng troposphere kaya nakakahinga tayo ng maayos. Pero habang pataas ka ng pataas, ang air pressure ay bumababa. Ibig sabihin, mas kumukonti ang oxygen na kaya mong ma-inhale. Kaya kapag umabot ka sa mga lugar na sobrang taas gaya ng mga bundok, nagiging mas mahirap huminga dahil sa mas mababang atmospheric pressure. Sa Mount Everest, halimbawa, na may taas na 8.8 kilometers o 29,000 feet, ang available oxygen sa summit nito sa bawat paghinga ay humigit kumulang 33% na lang o 1/3 kumpara sa sea level. Sa ganitong altitude, karamihan ng mga tao na umaakyat doon ay nangangailangan ng supplemental oxygen para makaiwas sa matinding altitude sickness. Kapag mas mataas pa, halimbawa sa taas na 19 kilometers o 62,000 feet mula sa sea level, ang air pressure ay sobrang baba na, halos wala ng oxygen. Kung mapunta ka sa taas na ito nang walang special pressure suit at oxygen supply, mag-e-expand ang mga gas sa katawan mo at magbubuo ng bubbles sa dugo. Ang mga liquid mo sa katawan ay magve-vaporize at agad na maglalaho. Kung ganito ang sitwasyon, pwede mo nang sabihin ang last word mo. Kaya kahit na nakakalipad ka, kung wala kang ibang superpower maliban sa paglipad, kailangan mong manatili sa mababang altitudes tulad ng sa paligid ng mga bundok. Okay. Alam ko ang nasa isip nyo. Pwede niyong sabihin na wala naman kayong balak na lumipad na sobrang taas dahil ano nga ba ang gagawin nyo sa space? Maliban na lang kung bibisita kayo sa International Space Station. Pero syempre, kailangan niyong isipin ang limitasyon ng kakayahan nyo sa paglipad. Bukod sa kakulangan ng oxygen, isa pang malaking problema ang lamig. Oo, pwede kang magsuot ng puffer jacket, pero pag umabot ka na ng 10 kilometers sa taas o ang tinatawag na cruising altitude ng mga eroplano, ang temperatura ay nasa -50 degrees Celsius na. Pwede kang manigas at magyelo dahil sa frostbite o hypothermia. Kung wala kang special suit na pang space o flight gear na magpapainit sa'yo, mas mabuti siguro kung babaan mo na lang ang lipad mo. Yung babang halos magkakatinginan lang kayo ng mga kalapati. Oops! Pwede kang makipagsabayan sa mga ibon, pero may malaking problema. Hindi ka pwedeng lumipad ng sobrang bilis, lalo na sa mababang altitude. Kasi kapag nabangga ka ng ibon, sobrang hassle yan. Isipin mo na lang ang napakalaking eroplano. Kahit mabilis ito, hindi pa rin maiwasan ang makabangga sila ng ibon. Kahit maliit lang ang ibon, pwede pa rin itong magdulot ng damage dahil sa bilis ng lipad. Delikado rin para sa eroplano mismo. Kaya kung lilipad ka, maging maingat ka sa mababang altitude kung saan mas maraming ibon. Baka mabalian ka ng buto kung magkataon. Kung nasa mababang altitude ka, nako, baka mabangga ka sa mga kable ng kuryente. At worst, baka makuryente ka pa. Para mas safe, dapat lumipad ka sa mas mataas na altitude. Sobrang lamig o walang oxygen nga lang. Teka, ang gulo, saan ka nga ba lulugar?
Kaya heto na, kung gusto mong makalipad ng mabilis, mataas man o mababa, kailangan mo ng proper gear na makakapagprotekta sa iyo sa kahit anong temperature, altitude o paggala-galang ibon. Kailangan mo ng makapal na suit na gawa sa advanced materials tulad ng titanium alloy o carbon fiber para matibay at magaan. At syempre, dapat may built-in life support system at temperature control ito para maprotektahan ka sa extreme cold o heat. Parang suit ni Iron Man. Kaya lang, may problema ulit. Kung lilipad ka sa mga populated areas, kailangan mo ng permit mula sa gobyerno. Bawal kang lumipad sa mga restricted areas at kailangan mong sundin ang airspace regulations. Well, hindi ka naman drone o aircraft, pero posible pa ring mangyari ito. Okay, nakasuit ka na, nakasing high-tech ng kay Iron Man. Pwede ka bang lumipad ng mataas para makapag-sightseeing sa space? Pwede, pero risky. Pag sobrang taas ng lipad mo, exposed ka sa cosmic rays, high-energy particles mula sa space. Di biro yan kasi pwede itong magdulot ng cancer, heart problems o kahit cognitive issues. At kung bigla kang tumaas o bumaba, pwede kang tamaan ng decompression sickness o barotrauma na resulta ng pressure changes sa loob ng katawan mo. Ang barotrauma ay mga injuries na dulot ng mabilis na pagbabago ng pressure, tulad ng pag-expand ng mga gas sa katawan na pwede magdulot ng mga sakit, pagkasira ng eardrum o maging bubbles sa dugo mo. Pero buti na lang may high-tech suit ka na may advanced shielding technology para protektahan ka sa cosmic radiation at pressurized system para sa sudden pressure changes. Ang suit ay posibleng may radiation shielding na nagbablock ng karamihan sa low-energy radiation. Ngunit, hindi nito maiiwasan ang high-energy cosmic rays na maaaring makalusot pa rin. May built-in radiation monitoring system din ito na mag-a-alert sa iyo kung malapit nang lumampas sa safe levels ang exposure. Ang suit ay pressurized at may life support system din na nag-a-adjust ng internal pressure upang maiwasan ang decompression sickness, lalo na kapag bigla kang umakyat o bumaba ng altitude. Pero kahit gaano ka-advanced ang suit, may mga limitasyon pa rin ito. Kung sakaling masira o magkaroon ng leak, maaaring mawalan ka ng proteksyon laban sa radiation o pressure changes. Kaya kung bibili ka ng suit, huwag kang bibili sa Divisoria. Ngayon alam nyo na ang paglipad ay hindi kasing dali ng sa pelikula. Sa totoo lang, sobrang lamig sa taas, kulang sa oxygen at kailangan mong mag-ingat sa collision. Ang mga superhero sa mga comics at palabas ay may superpowers na higit pa sa paglipad. Kayang-kaya nilang makapagligtas ng mga tao at gumawa ng iba pang extraordinary na bagay. Kung magkakaroon ka ng kapangyarihang lumipad, baka mayroon ka ring super strength para mas marami kang magawa. Pero tandaan, lahat ng ito ay may scientific explanation. At baka makatulong ang information na to kung sakaling magkaroon ka nga ng kakayahang lumipad. Pero paano naman kaya kung makakalipad ka nga, pero hati ang katawan mo? Baka may iba pang scientific explanation dyan. Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell.